start tayo. Andito ba kayo sa Zoom or andito kayo lahat sa ano? Yan. Pa-message ako. Guys, kung ano. Meeting started. Kung tama yung ano ko. Alright. Okay. Alright, so good evening. Ayan, so pakitap naman yung ating live and then we will start na. Yan, we'll start na. Late tayo ng 2 minutes. Okay, so once again, this is Gurography. It's a free let review hub. Yan, pwede po kayong mag-Macboard. Libre lang po yon for Gen Ed at saka Prof Ed. Okay, libre lang po yon. Mag-message lang po kayo sa Blue App. Okay, asan po yung Blue App? Ito po na app na to. Ito. Ito siya. Yan siya. Okay? Yan ang i-message nyo. Wag na po kayo mag-message dito sa TikTok kasi papupuntahin ko lang din po kayo doon sa Blue App. Okay? And then idiretso yan po, na lang din po. Coach or Miss Karen, ganun. Papasok naman ako sa GC, ganun. Wag yung, hello po, ganun. Okay? That's okay naman, hello po, pero Diyos ko, magtatanong pa ako, yes, ano pong need nyo? O, diba? Okay. Alright, and then we also have red up. Yan, ito naman, ito yung red up. Alam nyo ba, ganun yung tawag na ngayon. Yan yung red up. Yan. Okay, so marami na pa tayong videos noon. Okay, dahil 1 month to go na lang, recommend ko na unahin nyo muna yung may title na mga actual questions. Yon. Okay, kasi mga lumabas po talaga yung mga yun. Actual questions. Okay, hindi ko pala naayos yung hair ko. Kadiligo ko lang kasi. Okay, alright, so let's start. Alright, the social science. Ayan, so this is our TOS. Yan ang ating TOS, guys. Alright. Alright, so diretso na tayo. Recall round. Okay, so RR1. Okay, lagyan niyo po yung number, ha? RR1 tayo. Okay, which industrial figure played a role, okay, in America's 20th century economic expansion by pioneering the assembly line and mass production system. Okay, so Andrew Carnegie po ba yan? Or si Henry Ford? Hello, Sir Vincent. Okay. Okay, so red po ba yan? Ito pala. Okay, ito yung gold, tapos ito yung red. Okay, yan. Okay. Ayan, andito pala sa TikTok yung Team Kalipulako. Of course, tama. Okay, so hindi man ito yung tanong talaga na actual, pero 'di ba, ipinasok ko ito parang bonus question. So the answer there is Henry Ford. Okay, ito yung related dun sa tanong na ano yung nag-boom sa Amerika noong 20th century, and the answer there is technology and manufacturing. Okay. All right. RR2, which economic indicator measures total income earned by a nation's citizens, including those working abroad? Okay, GDP po ba yan na gold or GNP na red? Okay. GDP po ba yan or GNP? Ba't ganun yung ano ko? Okay, yan. GNP po ba yan or GDP, including those working abroad? Okay. So paulit-ulit nating feeling ko talaga magagasgas na to. Okay, pero last time pala ang lumabas na bago sa amin noon doon kaya lumabas yung bago yung yung gross happiness yan. So kaya lahat ng uh, minimeasure yung success ng economy, GDP, GNP, gross happiness, uh, ano pa ba? HDI, lahat diniscuss ko po yon kasi baka lumabas. Alright. Next, okay, tama po, okay? Kasi nga sabi niya, including those who are working abroad. Of course, GNP. Kasi ang GDP is dito lang sa Pinas. Gawa dito sa Pinas. Di ba? Okay. All right. Number RR3, a leader or policymaker who relies on technical expertise and scientific knowledge rather than political persuasion. Okay, so technocrat po ba yan na gold or populist na red? Keep on tapping, guys, please. Okay, so a leader or policymaker who relies on technical expertise and scientific knowledge rather than political persuasion. Okay, so technocrat po ba yan na gold or populist na red?
Yan. So, this is against yung yung leader na pinapakita niya na makamasa siya. Okay, yan. Okay. All right. Okay, very good. Yeah. So the answer there is technocrat. Okay. Kasi nga, 'di ba, ang tanong last week is itong populist. Okay? Ito yung parang si Trump na parang pinapalabas niya na makamasa siya and hindi siya maka-elitista. Okay? Pero ang isa sa option doon is technocrat. Okay? So, ngayon tingnan natin kung naintindihan nyo and naintindihan nyo nga po. Okay? Congratulations. Technocrat po 'yan. Okay, RR4. What is the name of the 1944 conference that established the International Monetary Fund and the World Bank? Okay. So, Bretton Woods po ba yan na conference or Potsdam Conference? Okay, hi po. Hi din po. Yan. So, RR4, lagyan nyo nga po RR4, thank you. Yeah, so what is the name of the 1944 conference that established the International Monetary Fund and the World Bank? Okay, Bretton Woods po ba yan? Or Potsdam. Okay, so kaya na-establish yung International Monetary Fund nitong at saka World Bank kasi parang sila yung magpapautang sa mga countries. Kasi nga po, at that time, yung conference na to is they peg $35 sa isang gold coin. Yan. So, dapat ang gagamitin lang doon is US dollars. Yun lang yung currency. Yan. And that is why naitatag yung International Monetary Fund and World Bank. And of course, tama po kayo dyan. Okay, the answer there is Bretton Woods. Okay, so ang Potsdam Conference, ito po yung yung ginawa nila, pinagkasunduan nila yung Potsdam Treaty. Okay, ito yung 'di ba, yung kung ano dapat yung babayaran ng Germany, ano yung dapat yung gagawin ng Germany, 'di ba? Kasi nga grabe yung ginawa ng Germany at that time. Okay. So, sa major po ba to? Yes. Yes po. Okay. Number RR5, pleasure principle. Is it id? Okay, id po ba to na gold or ego na red? Okay, so pleasure principle, ibig sabihin, ang gusto mo lang how do you call that? How do you call that? Na sagutan, okay? Or gawing makontento is yung pleasure mo, okay? Yung carnal, yung instinct. Okay? All right, very good. Yes, yes, yes. Okay, yeah. So, id naman yon. Okay, ano naman yung ego? Sige nga po. So, yung pleasure principle is yung id. Ano namang principle yung ego? Okay? Yan. Ito yung sinasabi nung ego na, uy, sabi nung id, sampalin kita dyan. Okay? Sabi ng ego, uy, wag mong sampalin kasi hindi yan socially acceptable, sabi niya. Ayan. So, ano nga, yung mga gustong mag-Macboard, pero ang pa-free ko lang po na Macboards ay GENPE, Janet at saka Prof. And mag-message lang po sa Blue App. Alright, tama po. Okay, so ego is the reality principle. Tapos yung super ego is yun yung morality principle. Okay? Thanks po, ma'am. Follow na lang kita. Tagal ko na naghahanap dito ng Soksay Mate. Ngayon ko lang. Ah, yes po. Yes po. Yan. Okay, so marami na po tayong Pero kung if you are able naman, you can enroll, okay? It's just 299. May PDF ka na lahat po yan, okay? Sa Soksay Major po kasi 15 points lang yung sinishare ko for free, okay? Kasi syempre, kailangan ko din naman kumita, di po ba? Alright, but if you really cannot afford, it's fine. Okay, nagbibigay naman ako ng free Prophet and Gen Ed, message lang po kayo sa Blue App. Yan, at saka may mga naipon naman pong mga uh, videos ko sa aking YT channel. Okay? Alright, yun lang kita nakita. Ganun yung lagi yung sinasabi ng iba, yun lang kita nakita. Alright, okay, so andito na tayo sa main. Okay, so ang ating focus ngayon ay history. Okay, yan. Pero sa mga bago po dito, hindi po ako per field, okay? Sa isang lecture, okay? Gusto ko is iba-iba, okay? Pero gusto ko lang pinapakita kung ano yung usually questions ng history, ano yung questions ng ganito. Okay? Magkano po kapag major lang ang i-avail? 299 lang po, okay? Makikita niyo po pa rin po lahat yung mga
nagdaan. And kasama na po yung GE at saka PE po yun. Libre po talaga ang GE at PE. Alright, number one, who authored Flora de Filipinas? Okay, a collection of botanical illustrations that later formed the Philippine Herbarium. A. Dr. Fed Del Mundo. B. Father Manuel Blanco. Si Antonio Pigafetta. And D. Father Pedro Chirino. Okay, ilagay niyo po yung number. Okay, number one. Okay, ilagay niyo po yung number, guys. Okay, ba walang sumasagot sa ating ano ha? Walang tao sa Zoom, ano? Okay, dito tayo lahat. Okay? Nagsoksa ako kasi history lang. Okay, all right. Okay, and yes, of course. Yes, lahat po naman ano dadaanan po natin. Okay, history, geography, lahat po. Okay, and yes, okay, ang tamang sagot nyo puro siya B. Okay, ang galing nyo. Yes, so the answer there is Father Manuel Blanco. Okay, so ito namang ano, A at saka D, wala naman sila masyadong ano, okay? Yan. So, ang sikat po talaga dito is si Antonio Pigafetta. Alam niyo po siya, 'di ba? Siya yung chronicler, okay? Yung nag-chronicle dun sa voyage nila, okay, ni Magellan, okay? Kung wala pa yung Antonio Pigafetta, pag andun po yung Antonio Lombardo, siya na rin po yan, okay? Siya na rin po yan. Okay? So, ito, yan. So, ito lumalabas din po to. So, Antonio Pigafetta na po tayo. What is the name of the primary document written by Antonio Pigafetta that serves as the main chronicle of Ferdinand Magellan's expedition? Okay, so the first voyage around the world ba yan? Or the all-around world voyage? Dapat yon. Okay, sorry. Okay, so what is the name of the primary document written by Antonio Pigafetta that serves as the main chronicle of Ferdinand Magellan's expedition? Okay, so the first voyage around the world po ba yan? Or the all-around world voyage? Dapat po yan. And ang galing-galing-galing nyo. Okay, tama po. Okay, it's red. Okay, pag wala po yon, Magellan's Voyage, okay na po yon. Or a narrative account of the first circumnavigation, okay na rin po yon. Okay. Number two, which early revolutionary encounter fought on August 30, 1986 is widely regarded as the first major battle of the Philippine Revolution against Spanish colonial rule? Okay, A. Battle of Tirad Pass, B. Battle of Imus, C. Battle of Pinaglabanan, and D. Battle of Zapote Bridge. Yan. So, which early revolutionary encounter fought on August 30, 1896 is widely regarded as the first major battle, okay, of the Philippine Revolution against Spanish colonial rule? A. Battle of Tirad Pass, B. Battle of Imus, C. Battle of Pinaglabanan, and D. Battle of Zapote Bridge. Dahil sabi niya ano, Spanish. 'Di ba yung A, Battle of Tirad Pass, sino po ba yung nag-away doon? Sino po yung nag-away doon sa Battle of Tirad Pass, guys? 'Di ba ang nag-away doon is yung sina ano, sina March Payton. Yes, US and Filipino and US and Philippines, 'di ba? Si March Payton na napatay niyo po si Boy General. Yes. Okay. So, pag ganito na hindi nyo pa talaga alam, i-try nyo pong isipin yon kung ano yung ano. Okay, ito naman eh. Kung hindi nyo alam, i-try nyo to do cancellation method. Okay, and the answer there is Battle of Pinaglabanan. Okay, yan. So, sino po ba yung ano, or ang pangalan po niyan ay Battle of San Juan del Monte in case wala. Ha? Yan. So, sino yung nag-lead noon? Si Bonifacio at saka 800 men. Okay, yan. Okay. Number 3, which physician and scientist born on September 1, 1913 is renowned for developing a vaccine to prevent leprosy? Okay, A. Alexander Fleming, B. Jonas Salk, C. Marie Curie, and D. Jacinto Convit. Yung keyword ko nawala. Ano ba yung keyword mo doon, ma'am? Okay. So, which physician and scientist born on September 1, 1913 is renowned for developing a vaccine to prevent leprosy? A. Alexander Fleming, B. Jonas Salk, C. Marie Curie, and D. Jacinto Convit. Kung kahit pa paano, ano,
Itong dalawang to, dapat alam na alam nyo na kasi gas-gas to sa ano. So, dalawa na lang yung pwedeng maiwan dyan kung hindi nyo man alam. Okay? Allah. Okay, alright. Si Alexander Fleming? Okay. Si Alexander Fleming, ano po ba yung alam niyong ginawa niya? Sige nga po. PF. PF. Si Fleming, P. FP. Ano po yung ginawa niya? Tama. Okay. Tama. Penicillin. Yan. So, hindi yan si Fleming. Tama. Penicillin. Bakit mo sinagot po yung si... Ba't niyo po sinagot si Fleming? Alright, yan. So, ang sagot po niyan ay letter D. Okay. So, maintindihan ko pa kung hindi nyo alam yung B at saka D. Yan. Kasi hindi naman po talaga common to. Okay, si Jonas Salk. Pero polio po siya. Ha? Alam niyo ba yung Ilocano ng ano, ng paa? Saka. Okay, yun yung iniisip ko dati nung nagre-review ako. Saka kasi yan. So, kaya saka, polio. Kasi ano ba yung affected ng polio? Saka. Okay, yan. Hindi ko alam kaya nag-wait ako sa fact. Okay, alright. But it's okay. Kung hindi nyo pa alam, I just remind ko lang. Okay, yan. Of course, si Marie Curie, naku, gas-gas po talaga to. Okay, so kilala siya sa radioactivity, yan. Sa polonium at saka radium. Okay, so ang sagot mo niyan ay letter D. At dahil laging lumalabas si Marie Curie, ito po, which of the following statements about Marie Curie is not true? A, she was the first woman to win a Nobel Prize. B, she won Nobel Prizes in two different scientific fields. C, she discovered the elements polonium and radium, and D, she was the first person to win two Nobel Prizes in the same field. Okay, yan. So, lahat po to talaga lumalabas po yon. Okay, kaya ginanito ko na yung question para hindi lahat gagawan ko ng bonus question. Okay, so BQ3 po tayo. Yan. Okay. Sabi na not true. Linabas ko na kanina yung letter C doon, guys. 'Di ba? Kasama niya yung asawa niya doon sa pag-ano ng radioactivity. Yes. Okay. Sabi ni Keith, letter C is true. Di ba kakalalagay ko lang doon na ano niyo yung polonium, radium, di ba? Yan. So, dapat alisin nyo na. Lagay nyo po yung number, guys. Please put the number. Hi, Ma'am Early. Yan. Naka-video po kayo ha. Baka hindi nyo alam. Okay lang naman po na mag-video kayo. Okay lang po. Kasi yung one time kasi nag-video si Mama, hindi niya alam na naka-on yung video na pinapatanggal niya sa akin. Okay? So, I just want to remind you. But it's okay na mag-video po kayo. Alright. Ouch, di nakinig si ako. O, di ba? Kaya yung, di ba? Yan. Kaya gusto ko po talaga yung mga ganito para ano? Okay, so tingnan natin yung sagot niya. D, 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 A, D, B. Okay, tama. Okay, right. So tingnan nyo to ha. Dapat ang pagpilian nyo na dyan ay B and D kasi yun yung magkasalungat. Hindi po ba? Yan, yung magkasalungat yan. Okay, yan. Lumalabas mo talaga yung first woman. Yes. At tapos siya yung nag-discovered nung radioactivity. Kasama niya yung asawa niya. Okay, kaya nga 'di ba sila yung ano daw is hindi inopen yung casket niya kasi talagang ano yung malakas yung radioactivity. And of course, the answer there is letter D. She's so pretty, oh. She was the first person to win two Nobel Prizes in the same field. Mali po yun. Kasi she was the first person to win two Nobel Prizes in two different fields, okay? Physics at saka chemistry. Yan. Physics at saka chemistry. Yan. Yan, may chismis pa nga dito, 'di ba? Yung dapat hindi siya bibigyan ng ano ng Nobel Prize kasi nga nag-cheat siya. Okay. Nag-cheat po siya. All right. Number 4, the municipal mayor, chismosa talaga ako, no? Number 4, the municipal mayor today is equivalent to which local official during the Spanish colonial period? A. Alcalde Mayor, B. Gobernador Chilio, C. Encomendero, and D. Cabeza de Barangay. Nabanggit-banggit ko to before. 'Di ba? Nabanggit-banggit ko to before.
The municipal mayor today is equivalent to which local official during the Spanish colonial period? A. Alcalde Mayor, B. Gobernador Chilio, C. Encomendero, and D. Cabeza de Barangay. Okay. Ang isa pang lumalabas po dito is ito yung highest na posisyon kung saan pwede ang Filipino or mga mestizo. Okay, mestizo Chinese, ganon. Sa mas mataas na po, hindi na po pwede. Dapat mga Spanish bred lang. Okay? Tama. Sabi ni Sir Winson, the highest position a mestizo or a native can occupy. Tama po yan. Okay? And the answer there is, tama, Gobernador Chilio. Okay? So wag po kayong maano dito sa Alcalde Mayor kasi ang Alcalde Mayor is a governor. Okay, nagkabaliktad ano? So, Alcalde Mayor is a governor, Gobernador Chilio is a mayor, encomendero, ito yung sa encomienda, di ba? Yung encomienda system, di ba? Ito yung kumukuha sila ng, nag-exact sila ng tribute, di ba? Yung nag-exact sila ng tribute or tax, tapos forced labor. Okay, kabesa de barangay, barangay kapitan po yan. Okay. Ay, naku. Okay, so yan. Barangay, head of the barangay. Okay, siya yung nagko-collect ng taxes. Okay. Ang pueblo po kasi is town. Okay, or municipality. Okay, that is Gobernador Chilio. Okay, so equivalent to today's municipal mayor. Okay, and then of course, yung probinsya is Alcalde Mayor. Yan. So, dito na nag-start yung may executive, judicial, and military power po siya. Okay. Number 5, ang lakas ng ulan. Which school is recognized as the oldest public elementary school in the Philippines? Established during the early American period. A. Lagawe Elementary School, B. Baguio Central School, C. Manila Elementary School, and D. Cebu Elementary School. Yan. So kung i-research nyo po to, marami-rami po yung ano, pero mas documented yung school na to na as the oldest public elementary school. Okay. So you can message her, you can, and then si Ma'am Early. Okay. So Ma'am Early, yung mga classmates mo andito sa TikTok ha. Yan. So if you can lipat sa TikTok if you want. And then balik po tayo later dito. Okay, okay. Nga naman. Alright. Okay, that is why, alam nyo guys, hindi sa ano that is why napaka-importante din po talaga na mag-enroll kayo. Okay? Kasi syempre, pina-practice po natin. Nagbibigay muna ng quiz. And then pag sa live na po, doon, rinarationalize. So kahit papaano na ma-master nyo na po. Okay? So the answer there is Baguio Central School. Okay? So that was donated. That was donated by Mateo Carino, yung land. Okay? And then there first there was 25 there were 25 boys. Boys muna po. And then ang first na teacher nila is si Mr. Patrick. Okay? Ilagay niyo po yung number ha guys pag sumasagot po kayo. Please. Okay, yung number. Okay. Si admin, okay, nakapasok na rin sa ating Zoom. Okay, if you want, guys, andito sa Zoom, pwede po kayong lipat muna sa ating TikTok. And then balik po tayo after sa 16th question. Number 5, who is the father of geography? A. Ptolemy, B. Aristotle, C. Eratosthenes, and D. Socrates. Ilagay niyo po yung number. Okay, alam niyo guys, sabi ko, ito na yung mga hindi lalabas. Alam mo yung ganon. Pero nilagay ko pa rin ito sa ano ko sa huling pabaon ko. Yan. And then lumabas pa talaga to nung March. Kaya naniniwala talaga ako na do not underestimate questions. Okay? If you think na hindi na talalabas to, gas-gas na ay nako, better na ipalabas. Okay, ilagay niyo po yung number. Guys, ilagay niyo naman po yung number. Yan. Ilagay niyo po yung number. Para alam ko po kung ano yung sinasagot nyo, alam ko po kung naglalag. Okay. Yan. BA. BA ang sagot. Okay. Very good. Okay, so mas marami po sa inyo ang tama. Yes, and the answer there is... Alright, Eratosthenes. Okay, so ang aking ano na nagre-review po ako dito is Eratosthenes. Okay, yan. Geography. Yung aking bangs. Nakakatawa yung itsura ko. Yan. Okay, yan ang aking bangs. Ayan. Okay, so this is the father of, it is Eratosthenes. Okay, Eratosthenes. Lumabas po to ha. So I hope
Kakalalabas ng March 2026. Okay. So, si Ptolemy, known siya as sa ancient cartography. Okay. And siya din yung sa, geocentric model. Diba? Yun yung, na the Earth is the center of the universe. Okay, yan. Aristotle, syempre, kilala siya sa logic. Diba? Yan. And then si Socrates sa questioning method. Okay, kakaano lang natin sa kanya kahapon, yung si Socrates. Okay, Eratosthenes, okay, kaya bakit po siya naging father of geography? Kasi po, okay, siya yung nag-coin ng word na geography. Ayan. So yun na rin po yung implication ng tanong na to. So Eratosthenes coined the word geography, which comes from the Greek words geo meaning earth and blank meaning to write or to describe. Okay, so graphias po ba yan or graphien? Okay, graphias po ba? Uy, lumalabas po to ha. Lumalabas po to. Pasensya na, naghubad bigla ang iyong ano. Alright. Ilang items po ito? Ang free lang po ay hanggang 15. Okay, pero weekly po talaga is 40 sa mga naka-enroll sa akin. Dapat 40 para marami. Okay, and the answer there is, okay, so guys, i-memorize nyo ang meaning nun ay to write kasi minsan binabaliktad nito. The word blank means, okay, yan. So, ang ano is to write, okay, or to describe, okay? And answer there is graphian. Okay, graphian po. Okay. Okay. So, Soksai shuffle na po tayo. Yan. So, Soksai shuffle. Okay. Number 7, what is the name of the statistical measure that represents income inequality within a nation ranging from 0, meaning perfect equality, to 1, perfect inequality? A, Human Development Index or HDI. B, Gini coefficient. C, poverty line. And D, Lorentz curve. Okay. So, isa ito sa option, isa ito sa mga options nung last week, 'di ba? Kaya napansin nyo, inano ko, how do you call that? Dinefine ko po 'yon. Okay, dinefine ko po 'yon. So tingnan natin kung nakikinig po kayo. Yan. Yan. 0, perfect equality. Yan. Kasi nga, ang tinitingnan doon is kung gaano, okay, yung distribution ng wealth doon. Alright. B, sabi ni Sir Winston Janese. Okay. Alright. So, asan na yung mga dito sa ano ko, sa Zoom natin? Alright. So, ang dami nyo na guys. Yan. So, pakitap-tap naman yung ating live. Okay? It will help me a lot. Yan. Keep on tapping please. Tap, tap, tap. Yan. Okay. B, B, B. A yung iba. Okay. So, the answer there is, okay. So, gas-gas na po yung HDI ha. Yan. So, ang sagot po niyan ay Gini coefficient. Okay, yan. So, if you want to do mock boards ng Janet at saka Prof. Ed na libre, message lang po kayo sa Blue Up. Ano pa yung Blue Up? Ito yung Blue Up, ito yung Red Up. Okay, yan. Okay, so ang HDI, gas-gas na rin po talaga to. Ang mini-measure is yung overall development. Okay, pero ang ginagamit lang doon is yung HEY. Okay, memorize nyo to. Health, education, tapos income. Okay? Hey, this is against sa other statistical measure. Okay, for example, yung gross happiness. Okay, yung GDP, yung GNP. Okay, yan. Okay, ang poverty line, ito yung pinaka minimum income, okay, na nasusustain mo yung kabuhayan mo. So below pa doon ay nako, sobrang hirap na. Okay? And Lorentz curve, napag-usapan na po natin yan kahapon, pero let's see this one. Okay? Kasi connected po yung Gini coefficient sa Lorentz curve. Okay. So, ito po yung Lorentz curve. Yan. Yung Lorentz curve po, if maalala nyo, ginawan ko po to ng nung last time, di ba? Ginawan ko siya ng, how do you call that? Infographic. Okay? Yan. Kasi, yung Gini coefficient is nakikita po dito. Yan. So, ano po yung pinagkakaiba? Kasi, ang Lorentz curve is nakikita po yung income inequality. Okay? Yan. Ang Lorentz curve, ito po yung graph. Ang Gini coefficient, nakikita nyo po sa Lorentz curve. Okay, yan. So, ito yung sa Lorentz curve, ito po yung line of inequality. Yan. So, the farther, itong area of inequality, the further itong curve na to, is mas mataas yung
inequality ng income. Okay, so ito yung pag zero, ito, zero, zero, okay, ibig po sabihin, everyone has the same income. Okay, yan. Pag one naman, ito, one person has all the income, everyone else has none, or masyadong mababa yung income ng iba. Okay, yan. So again, numeric lang po yung Gini coefficient. Yung Lorentz curve, it's a graph. Okay, yan. All right, number 8, which term refers to the maximum population size that an environment can sustain indefinitely given the available resources? Okay, A, demographic transition, B, population density, C, carrying capacity, and D, sustainability index. Yan. Guys, keep tapping the live naman, please. It will help me. And lagay niyo po yung number. Please, nagmamakaawa. Keep on tapping the live kasi it will help me a lot. Yan. Okay, see, sabi nila. Thank you also for putting putting the number. Okay, sabi niya, an environment can sustain indefinitely. Yan. Kasi kung maraming tao sa isang environment, o di mas mabilis ma-deplete yung mga available resources, 'di ba? Yun yung ibig niyang sabihin. All right, and very good. Yeah, so the answer di kasi may sustain sa question. Ha, okay, yes, but sabi kasi niya, guys, maximum population size that an environment can sustain. Yan, na pwede niyang ano ba? Ano ba yung sa Tagalog yung pwede niyang, hindi ko man sa Tagalog, hindi kasi ako Tagalog. Okay. Talagang pinaghirapan pa ako eh. Okay. Alright. The answer there po is letter C. Carrying capacity. Di ba yung parang sabihin mo, uy, ilan ang kaya mong ano ba sa Tagalog ang carry? Ilan ang kaya mong, anong Tagalog? Ilan ang kaya mong, Ilocano na iisip, baggatong, parang ganon. Ilan ang kaya mong, basta yun ganon, di ba? So, ito lang yung kaya kong, buhatin, yun pala. Yes, 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 buhatin. Very good, thank you. O ilan orbit-bitin, di ba? So, ilan ang kaya mong buhatin? Okay? Kasi pag more than that, mahirap na. Okay, yun ang sinasabi. Edi carrying capacity, di ba? Ma-accommodate. Yes, then. Alright, very good. Okay, so tingnan natin. So that is carrying capacity po, ha? Okay, ano ba yung sustainability index? Syempre, ano natin. Okay, so ano ba yung demographic transition model? Okay, yan. So, basahin nyo po to, ha. Linalagay ko po to para mabasa nyo. Alright, okay. So, ang ano nito is, sino na-propose? Si Frank W. Notestein. Okay, Notestein. Okay, ayan. Okay, so ito yung pinapakita niya yung kung paano nag-shift, okay, from high birth, low birth pala, okay, from high birth to low birth rate and death rate. Okay, ganyan. Okay, so for example, ha, noong nung Spanish time, 'di ba, yung may Spanish fever, 'di ba? Ang daming namatay doon, 'di ba? Yan, kasi nga po, bakit? Kasi hindi pa masyado yung technology. Okay, yan. So doon mo nakikita mo yun doon sa demographic transition model. Okay, yan. Kasi maraming reason kung bakit nagkakaroon ng high birth rate tapos naging low birth rate, or high death rate naging low death rate. Okay, yan. Okay, so ito linagay ko lang to kasi na ano ko nakita ko, yan. So basahin niyo na lang po 'yon. Okay, so may transition po 'yon. Okay, so stage 1, stage 2, stage 3 and stage 4, yan. So basahin niyo na lang po ito, ayan, para hindi tayo masyadong matagalan. Okay, yan. Sa PDF. Alright. Population density. Okay, so yun lang naman kung gaano karami yung population dun sa isang place. Okay, yun lang yon. So pwedeng arithmetic density, pwedeng agricultural density, pwedeng nutritional or physiological density. Basahin nyo na rin po to. Okay. Yung mga hindi naman naka-enroll sa akin na hindi makuha yung PDF, okay, kung talagang gusto nyo talaga, di ba, may paraan, ilinalagay ko naman po to sa YT, so pwede nyo man nang i-screenshot to. Alright. And yung sustainability index, okay, ito naman yung it's either a cooperation or a company or sa country, okay, kung gaano
kung gaano kaayos yung isang country or isang company when it comes sa sa pagiging responsible nila sa pag-protect ng environment, 'di ba? Kung paano yung interaction nila, social, sabi niya. Yan, look at how the entity treats people, okay? At saka governance, okay? Kung paano nila minamanage at paano sila nagde-decide, okay? Yun po yung ibig ng sustainability index. Bakit kailangan yung sustainability index? Okay, so for example ako, tinitingnan ko muna bago ako mag-invest sa isang company. Tinitingnan ko muna kung, uy, environmentally responsible ba sila, 'di ba? Hindi na dump na lang ba nila yung waste nila sa ganito without thinking, 'di ba? Yung ganon. Paano ba yung trato nila sa mga tao, 'di ba? Paano ba nila yung decision making nila maayos ba? Oh, by knowing that, okay, they are naman mataas naman yung sustainability index nila. Di pwede akong pwede akong mag-invest. Oh, 'di ba? Ganon. Okay. All right. Number 9, which of the following best describes citizenship in a democratic state? A, the right to vote during election. B, the membership of a person in a state. C, the ability to speak the national language. And D, the responsibility to pay taxes. Okay. Yan. Citizenship. Ayan. Uy, bumubuti na yung ating marami na nakakapasok sa ating live. Thank you po for coming yan. So, TTHS po yung ating live. Yan. So, Tuesdays, Thursdays, Gen Ed, Prof Ed, libre po yon, 'di ba? Libre na nga ang Macboard, libre pang 'di ba? Saan ka pa, 'di ba? Char. Lagyan niyo po yung number na sinasagot niyo po. Eh, guys, ano po? Ang cute ni Ma'am Early. Nagdraw-drawing. Alright. Okay. So, guys, ano ba yung the right to vote? Ano ba yung the right to vote, guys? Guys, nag-iisip ba kayo? Joke. Huwag kayong magalit sa akin, ha? Gusto ko lang talagang pag-isipin kayo, eh. Bago kayo sumagot, the right to vote. Ano po ba yun? Yun po ba yung citizenship po ba yun? Sabi na naman ng mga, ma'am naman, tumataas na naman yung boses mo. Parang hindi ka nagkakamali. The right to vote during election is suffrage po yun. Tama, suffrage. Ang hinahanap po dun is citizenship. Pag tinawag kang citizen, ano yun? 'Di ba? Pag tinawag kang citizen, citizen ako ng Filipino. Ang ibig bang sabihin, may right to vote ka during election? Yun lang po ba yun? Okay. Alright. So, the answer, tama po. Okay, yan. So, wag po kayo mainis pag nagagaling yung boses ko kasi gusto ko po talaga na kalkalin yung isip nyo. Okay? Yan. So, of course, the answer there is letter B, the membership of a person in a state, 'di ba? Oy, citizen ako ng Pilipinas. Okay, ibig sabihin member ka doon sa state na 'yon, sa Pilipinas. Okay, and you owe allegiance doon. Okay, very good kayo diyan. Okay, nagbago ang isip nyo. Very good. Please tap the live, guys. It will help me. Okay, and if you want to do mock boards, mag-message lang po kayo sa Blue App. Ano yung asan yung Blue App? Ito po. Okay? Ang ating mga live, lahat ng nalalive ko po dito, pinopost ko po sa ating Red App. Ano yung Red App? Ito po. Alright. What is the best definition of a citizen? Okay? Red, a person who is a natural born member of a state, or blue na a native or naturalized member of a state. Okay. Yan. Okay lang po na magtagal kayong sumagot. Okay? Basta lang po, tignan nyo muna, basahin nyo, intindihin nyo po. Okay? So, a person who is a natural born member of a state po ba yan? Or a native or naturalized member of a state? Okay. Okay. Alright, okay? So, if nagkamali po kayo, okay lang. Alright? Alright, so, lakas ng ulan. Sana hindi mabala yung ating internet talaga. Okay, and the answer there is a native or naturalized member of a state. Kasi di po ba, we can be an American citizen, di ba? Kahit hindi ka naman native doon, di po ba? Yan. 'Di ba? Kaya natural ang citizen is natural born citizen or naturalized citizen, di po ba? Okay, thank you for
Thank you so much, okay, for reposting our live and thank you for liking also. Malaking tulong. Okay. Number 10, the term oikonomia, from which the word economics is derived, comes from the word oikos and nomos, or yung iba po is nemein. Okay, nomos or nemen. Okay, meaning blank. Yung oikos po ba, blank, and yung nemein or nomos is management. Okay, so A, market po ba yan? B, state, C, household, and D, trade. Okay, so number 10, the term oikonomia, from which the word economics is derived, comes from the Greek words oikos and nomos, or nemein, meaning blank, and management. A, market. B, state. C, household, and D, trade. Yan. Okay. Ilagay niyo po yung number ng sinasagot niyo. Parang, one yun na. Okay, C, C, C. Okay, so most of you are C. Okay, very good naman dyan. Okay, so the answer there is indeed letter C. Okay, kasi nga, household management. Ang ano ng economics. Okay, yung word na economics. Alright. Ilagay niyo po yung number ha. Okay, ito naman. Who wrote the Socratic dialogue Oikonomicus, okay, which primarily discusses household management and agriculture, okay? Sinophone po ba yan or si Solon? Okay. Sinophone po ba yan or si Solon? Okay, so wala po talagang single na nag-coin ng word na oikonomiya, okay? Pero ito yung taong to, pinakakilala siya sa word na ay sa household management kasi nga dun sa sinulat niya na Oikonomicus. Okay. So, Sinophone po ba yan or Solon? Okay, so sinadya ko po na yung common, ang isang linagay ko na pangalan dyan, okay, na option, kasi lagi kong binabanggit to, okay, so pag alam nyo na po na, okay, medyo may alam ako dito sa tao to, baka hindi to, okay, ganon. Alright, ilagay nyo po. Okay, very good. Okay, okay. Ang galing Yes, ang galing. Okay? So this is, ano ba yan? Mali. Okay, this is sinophone dapat. Okay, si sinophone. Kasi ang solon, okay, ang lumalabas na sa solon is ano po? Sige nga po, kung ano na, kung talagang memoryado na. Guys, pakitap naman yung ating live, guys. Ang dami na po natin. Ano po yung lumalabas kay solon? O, sinophone po yung sagot dito ha, pasensya. Okay? Ano yung lumalabas kay Solon? Starts with the letter V. Yes, loriforms. Yes, kasi statement po siya ng Greek, ng ano, ng Greece. Okay? S, letter V. Known as the statement po siya. V, 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 V. Yes, known for democracy. Pero yung lumalabas po sa kanya is voice of the people. Okay? Voice of the people. Yan po yung gasgas na lumalabas sa kay Solon. Okay? Voice of the people. Okay, so si Sinophone po, actually, first time ko tong ano, kasi ang alam ko lang kay Sinophone is may napanood kasi akong documentary na ano siya is mercenary po kasi siya. Ibig sabihin, naka-hire po siya para ipagtanggol yung isang leader. So, military po siya. Linid po niya yung 10,000 Greeks. Okay, so nakipaglaban po siya, ganyan. Tapos namatay yung parang employer niya ba dun sa war. So kilala po siya kasi he led back yung 10,000 men niya. Okay, pabalik sa Greece kasi syempre hindi na siya pwede makipaglaban kasi namatay na yung boss niya. Through yung perilous kasi yung pinagdaanan nila yan. So sikat na sikat po siya. And also pala, ano din po pala siya, writer din pala siya. Okay, so ang galing pala niya. Okay. Number 11. Number 11, the spread of cultural traits, ideas, or practices from one culture to another through contact is called a cultural divergence, B, cultural hearth, C, cultural assimilation, and D, cultural diffusion. Okay, yan. So sabi niya, nag-ano siya, tag doon, nag-spread siyang ganyan, di ba? Parang yung perfume, di ba? Pag, uh, Ilocano naman, pag winisik mo, pis-pis, pag winisik mo, di ba? Maggaganon siya. Yan, so yun yung imagine nyo. Ilagay nyo po yung number, guys. Pwede pong ilagay nyo yung number nung sinasagot nyo. Kasi may nagsabi po kasi sa akin na pwede po siyang parang lalabas na spam.
Yan. So, ilang months po na RR yung live ko. Yan. So, ngayon lang po ulit umaayos. So, it's a big help po. Alright. Okay, so the answer there is tama, diffuse. Kaya nga po, di ba, may diffuser tayo. Yung nilalagyan natin nung ano, nung how do you call that? Yung essential oil, di ba? Tapos may water, ganyan, tapos nagaganyan. So that is diffuser. Yan, kasi nag-spread. Okay, so the answer there is cultural diffusion. Okay, so ano naman po yung mga ito? Okay, alright. So ito yung cultural divergence. Okay, pag divergence, naggaganon, di ba? Kaya nga diversionary road. Okay, so divergent, pag ganon, naghiwalay sila. Okay, so cultural divergence, kung paano ito kung paano naghihiwalay, okay, yung mga different cultures. Okay, yan. So, maraming reason kung bakit, okay, gusto ng mga tao, it's either sinadya or hindi, okay? Ang isang example nito ay kung alam niyo yung sa Amish dun sa US, 'di ba? Yan. So, talagang gusto talaga nila na mag-divert. So, how do they do it, 'di ba? Hindi sila masyado sa modern technology, 'di ba? 'Yon. Okay, kasi gusto nga nilang i-preserve yung way of life nila. Alright, cultural hearth. Okay, hearth. Okay, parang heart ba siya? Okay, so ito kung saan usually nagdi-develop yung culture or yung major idea. Okay, yung first na place kung saan nag-develop. Okay? Alright, so ang example niya ay ancient Mesopotamia, syempre. Okay? Alright, culture, alam na natin yung cultural assimilation. Okay, ito yung isang dominant culture, isang minor culture, tapos yung dominant culture kinain po niya yung minor culture. So nawala na yung minor culture. Okay, for example, pumunta ka sa Amerika, Pinoy ka, 'di ba? Ayaw mo nang magtagalog, ano pa? Ayaw mo nang ano pa ba? Ayaw mo nang kumain ng tinapa, 'di ba? Yan, Americanized ka na masyado. All right. Ang ano naman, ang opposite naman ng cultural divergence is cultural convergence. Okay? O 'di ba? Kasi yung convergence, divergent, pwede niyo ma-apply pa rin 'yan sa ano, 'di ba? Sa Prof Ed. All right. Lakas na mulan. All right, number 12, the concept of a social contract where individuals consent to surrender some freedoms to a governing authority in exchange for order and security is most associated with which philosopher? A. Karl Marx, B. John Locke, C. Adam Smith, and D. Thomas Hobbes. Nakalimutan kong ilagay yung mic ko. Lagay ko na kasi lakas ng ulan. Lalong lumakas. Ayan. Hello, hello. Ayan. Ayan. So, isa ito, tong social contract, okay, isa ito, okay, na theory kung paano nagkaroon ng ano ng society, okay, yan. So sabi niya, okay, sige, pwedeng i-give up natin yung freedom na ganito na tayo para magkaroon ng para magkaroon ng security, 'di ba? Parang ganoon. At saka order, parang ganoon, para maging harmonious, okay? Ilagay niyo po yung number. Salamat po sa paglagay ng number. Yes, and D. All right. So the answer there is, all right, social contract is Thomas Hobbes, okay? Thomas Hobbes po yan. Okay, yan. Ayan, alright. Okay, Thomas Hobbes pa yan. Okay, so tingnan natin, mabilisan lang po. Okay, these are the different theories. Okay, so tapos na po natin yan. Hindi yung si John Locke ang ano doon, kasi ang pinaka-kilala po talaga doon ay si Thomas Hobbes. Pero kasama na rin po siya si John Locke. Pero iba po kasi yung sa kanya. Okay? Iba yung social contract ni John Locke, pero related po yon. Okay, na madidiscuss ko naman po yon, okay? Sa succeeding ano natin. Okay, so tapos na po yon. Divine theory, ito naman yung sinasabi niya na nagkaroon ng government kasi may na-appoint na ruler. And kanino yung galing yung power ng ruler? From God. Okay, yan. So sino po yung kilala doon? Si King James I at saka si Jacques Benin Bossuet. Okay, ewan ko na lang. Basta memorize nyo na lang yan. Okay, force theory. Okay, nagkaroon ng gobyerno kasi napilit sila. Okay, ganyan naman yung maraming nangyayaring ganyan, di ba? So, okay, halimbawa, especially yung
na-colonize kayo, 'di ba? Tapos pinilit ng military na magkaroon ng gobyerno. Okay, yan. Okay, evolutionary theory. Okay, nag-evolve na lang 'yan. Okay, kasi nga 'di ba? Dumadami na yung tao. Pwede ganun yung evolutionary theory kasi 'di ba dati noon for family lang 'yan. Tapos ngayon nagsettle na sila dahil may agriculture, parang ganun. So it just evolved. All right? Patriarchal theory. Okay, 'yan. Dahil patriarchal is about the father. Okay? So nagkaroon ng authority yung father, okay? And yung authority ng father, nag-diffuse siya, okay? Or nag-extend siya as a political authority, okay? Ito yung mga kilala dito. Alright, and Marxist theory or economic theory, okay? So, ito yung nagkaroon ng government because kailangang iprotekta, okay, yung interest ng mga economic class. Alright, and maintain class dominance. Okay, so syempre, Karl Marx at saka si Friedrich Engels. I hope naririnig niyo ako. Okay. Number 13. Which term refers to the socially constructed roles, behaviors, and attributes that a society considers appropriate for men and women? A, sex, B, gender, C, identity, and D, orientation. Okay, so again, which term refers to the socially constructed roles or socially accepted behaviors and attributes that a society considers appropriate for men and women? A, sex po ba yan? B, gender. C, identity. And D, orientation. Okay, so yun yung sinasabi ng, uy, babae ka, umayos ka, di ba? Huwag kang, they call that, huwag kang garapal. O, di ba? O kaya, uy, lalaki ka, dapat hindi ka umiiyak. O, di ba? Ganun yung expectation natin. Lagay niyo po yung number. Thank you for liking. Yan. I-follow niyo po ako kasi minsan nagkakaproblema yung aking live. So, i-follow niyo po ako. And then also, if you want to do free mock boards, message lang ko sa aking blue app. Okay, ilagay niyo po yung number. Alright? Number nung sinasagutan niyo. And of course, the answer there is, guys, hindi po. Ano po ba yung SEX? Ano po ba yung SEX? Okay. Hindi po. Okay, ang sagot po niyan ay gender. Okay. Ang SEX po, yes, tama. That's biologically assigned. Diba? Nung pinanganak ka, yun na po yun. Kaya nga po, di ba, linalagay doon sa biodata. Pero pa bang biodata, guys? Yan. O yung CV natin, SEX, di ba, lagay mo doon, male or female. Yun lang. Diba? Yun lang yun. Kasi yun na yung assigned sa atin. Dalawa lang po yung assigned doon. Yan. So, it's either male or female. Pero, iba pa rin po yung gender. Okay, good evening po, ma'am. When po ulit kayo magla-live? Nagla-live na po ako ngayon. Nagla-live po ako ngayon. Okay. Alright. Hindi naman pa ako nagre-relive na parang pine-play ko lang. Hindi po. Okay? So, ang real life ko po is talagang inuulit ko lang po pero live po talaga yon. Okay, that's my meaning ng real life. Okay. Ayan, so ang gender, sabi ko nga, ito yung socially constructed roles. Okay, yun yung expectation ng society. Okay. Alright, ang identity, okay, so iba naman po yun. Pwedeng lalaki ka, pero ano yung identity mo? Ano yung feeling mo? Okay? Alright, that is your internal ba or yung sense mo dun sa sarili mong gender. Okay, hindi pa ako nagla-live sa FB dito lang po. Kasi po bakit? Ayaw ko pa muna sa FB kasi naglalag po masyado. Dito po kasi ang bilis lang. So na-try ko po sa YT, sa FB naglalag, okay? So naboboard po ako. All right. So ano example ng identity, 'di ba? So sabihin mo, lalaki ako, pinanganak ng lalaki, pero yung feeling ko, okay, yung feeling ko talaga babae ako eh. Yan, so that's transgender woman, parang ganon. Okay, ano naman yung orientation? Ito naman yung feeling mo sa ibang tao. Okay, so identity, I, feeling ko. Okay, my identity. Okay, yung orientation naman, feeling mo sa iba. Okay, so kanino ka attracted? Okay, so, di ba, doon yung pumapasok yung lesbian ka ba, heterosexual ka, pansexual. Yan. So, alam niyo ba kung kanino pa ako natuto sa word na pansexual? Dun sa pamangkin ko. Alright, so, ang pansexual is attracted ka sa both the genders. Okay.
Oh, ang dami na natin yan. So keep on tapping the live. Yan, para matulungan po ako. Okay. Number 14. These refer to social issues that are prominent in today's world history and often highlights point of friction in society or pressing concerns that affect the daily lives of millions of people. What are these issues called? A, historical issues, B, traditional issues, C, contemporary issues, and D, political ideologies. Okay, so, aba, talaga naman, si no trends, talagang hindi na ganyan talaga. ang ano mong mag-type. Ayan. Naririnig niyo ba yung ano, guys? Naririnig niyo po ba yung lakas ng ulan? Okay, so laging lumalabas yung word na to. Blank art. Oh, okay, yung mga ganon. Blank issues. Yan. So, ang ibig sabihin po, yung nangyayari ngayon. Okay? Blank dance. Okay, yung mga ganon. Malakas, no, ng ulan. Kumusta naman yung sa inyo? Natin para may mas makita. Alright. Okay. So the answer, yes. Walang nagkamali. Good job po kayo dyan. And the answer there is contemporary issues. Okay. In today. Okay. Yan. Alright. Okay. In contrast sa modern. Kasi yung modern, tapos na po yon. Okay. Nasa contemporary na po yon. Alright. Okay, so mamaya natin pag-usapan tong A and B and C, okay? Yung D kasi hindi siya related, okay? So ano yung political ideologies mo? Okay? Ideology, ano po yung ideology? Yun yung belief mo. So political ideology, yung belief mo when it comes to politics, okay? Wala namang ulan ma'am dito. Ay, buti pa kayo dito. Parang diretso na po talaga yung ulan. Alright, okay. So ano po ba yung historical issues? Okay. So pag sabihin mo na issue, more on mga problems po to. Okay, yan. Okay, so historical issues, ito yung galing sa past. Ay, sorry na ano po. Malaysia din po. Ay, nasa Malaysia po kayo. Alright. Okay. Alright, so historical is ito yung mga problema galing sa past. Okay, na syempre nakakaapekto ngayon. Okay, so for example, yung World War II and the Holocaust, 'di ba? Yung World War II halimbawa, nabomba yung Japan, 'di ba? So meron pa rin 'di ba? Meron pa rin yung how do you call that? Radiation hanggang ngayon, 'di ba? So, yan. Traditional issues, okay? About traditions naman po to. Okay, so ito yung mga rooted sa traditions, okay, na dahil doon ay may nangyayaring problema. Okay, so for example, arranged marriages, yan. A case system, yan. So problema pa rin po hanggang ngayon yun, di ba? Yung case system, di ba, kahit anong gawin mo, hindi ka makakagalaw, di ba? So parang doon ka pinanganak kang mahirap, mamatay kang mahirap, di ba? Alright. And contemporary issues, of course, tapos na po yun. Okay, na-explain ko na po yun. Present, bakit? Traditional, okay, yan. Okay, right. Now, BQ14. Okay, so all of the following are examples of contemporary issues because they affect society today, except A, climate change, B, gender inequality, C, political polarization, and D, the fall of the Roman Empire. Okay, so contemporary issues. Yan, yung problema natin ngayon na dating hindi naman. Yun ang ibig sabihin. Ilagay niyo po yung number ng sinasagot niyo. Okay, number BQ14 na po tayo. BQ14. Yan, so kung gusto niyo mag-macboard, message lang po sa blue app po ha. Yon, tapos sabihin diretso na po yon. Ma'am, pwede po kasali sa GC? Yun na lang po yun. Huwag na po kayong mag-hi, hello, kasi sasagot po kayo, yes, what can I do for you? Alright, and of course, this is very easy, okay? Yan. So, and the fall of the Roman Empire. Noon pa yan. BBQ. BBQ, barbecue. Gutom. Alright, okay. So ito, so ano pa yung contemporary issues? Yan. So, current and relevant topics. Okay, so ito yung mga usually climate change, war and peace, political polarization. O, ito talaga laging lumalabas. Okay, ito yung polarization, yung magkasalungat mismo yung political ideologies nila na naapektuhan na yung government. Okay, artificial intelligence, wealth inequality, healthcare access, data privacy, and racial inequality. Thank you for following. Okay.
Number 15, a social science teacher presents a real community issue and asks students to gather data, interview residents, and propose solutions. Okay, which teaching approach is used? A, lecture-based, B, problem-based learning, C, drill method, and D, direct instruction. Number 15, a social science teacher presents a real community issue and asks students to gather data, interview residents, and propose solutions. Which teaching approach is used? Okay, A, lecture-based, B, problem-based learning, C, drill method, and D, direct instruction. B, ha-ha-ha. Okay. All right. Ang ha-ha-ha mo ay very good. Okay. All right. Very good din sa Team Caligula ko sa Zoom. All right. And tama po kayo dyan. Andyan na nga real community issue. Yan. Itong mga real community issue, mga problema po yan. Tapos anong gagawin nila? Mag-gather sila, mag-interview, mag-propose ng solution. And that's why the answer there is letter D. Okay, kasi alam naman natin, di ba? Ang lecture ay, nagle-lecture lang, di ba? Passive, yung mga learners, daldal lang yung daldal yung teacher, okay? Pero hindi ko sinabing hindi maganda yung lecture, ha? Yeah, there are times naman na kailangan mag-lecture ka. Okay, drill method, ayan, of course. Magbibigay ka ng practice and drills. Alright, direct instruction, ito naman po yung broader concept. Okay, direct instruction is nagdadaldal lang, okay? Nagdadaldal yung ang informant ay teachers. Okay, lahat ng information galing sa teachers. Ano yung isang example ng direct instruction? Lecture. Okay, yun po yun. Alright. Ito naman. In problem-based learning, what do you call the resource? Okay. Ano ba yung resource nun? Case scenario, news article, video, okay? That stimulates and introduces the problem and initiates students' inquiry. Okay, so triggers po ba yun or scaffolds? Yan. So, bago po to, pero madali lang to na intindihin. In problem-based learning, what do you call the resource? Okay? Pwede kang magpakita ng video. Okay? Pwede mong pabasa sila ng news article. Okay? Na nag-stimulate. Okay? And introduces the problem and initiates students' inquiry. Triggers po ba yan na red or blue na scaffolds? Okay, yes. So kahit hindi naman po natin alam yan, di ba? Kahit hindi natin alam, pero, di ba? Ano ba yung scaffolds, okay? Pwede natin scaffold yung pinapatungan. Pwede natin ano yan sa scaffolding, di ba? Ito yung help, okay, na binibigay ng isang knowledgeable, okay? More knowledgeable others, para mag-learn yung tao, tapos pag okay na yung tao or yung learner, then pwede na niyang i-withdraw yung help niya. Yun yung scaffolds, okay? And the answer there is triggers, tama. Nag-trigger. Sabi niya, stimulate. O, di yung triggers. Alright, okay, so ito yung types of traditional teaching. Okay, so ito ha, lecture-based, na-explain ko naman ito, mabilis na lang, di ba? Lecture, nagle-lecture, okay? The teacher delivers information directly, tapos passive yung learner. Okay, drill method, bibigay ka ng repetitive practice. And direct instruction, ito po yung, ang example nito is nagle-lecture. Okay, yan. So, teacher-led din po to. Alright, okay. Alright, so maraming salamat po sa 143. Nandito pa, maraming salamat po. Yung next natin is Tuesdays, that is Gen Ed, mga high yield Gen Ed, and then Thursday,